anak ng dalila at tigib ng luha ang naritong kumikibig na bigyan ng awa. Buksan mo ang langit at pusa mong pakinggan ang aking ligali sa kapagdaramdam. At kung hindi ka mahaba sa lungkot kung di naranas, puso't diwa'y nabibihan, sa libing masasadlan. Magtanong ka kung di tunay sa kislap ng mga kanan. Magtanong ka rin sa ulan ng taglay kong dalita. Aling Tinay. Aling Tinay. Darating ang anak ninyo ngayon. Ang nagiging ilaw, kung ikaw ay mahimbing sa gitna ng dilim, ayong ilulong sa akin. Anak, nanyakan ako. Si Victor. Ipe! Ipe! Halika. Pumunta ka sa pier. Hanapin mo ito. Dali, ha? Darating mo siya, Aling Tinay.
kayo nito. Akalain mo sa dinami-dami ng tao dyan, isa man lamang wala sumalubong sa akin. Naman eh, wala sumalubong eh. Kung hindi pa balita, wala ka naman yata kamag-anak eh. Paksulano ka ata eh. Oo. Kasi yung kalupukan eh. Ilan ba ito? Ha? May sibik yan ah. Ba't nasa iyo? Naanak ko siya eh. Bakit? Namatay ang kanyang nanay eh. Ha? Halika, sumama ka namin. Eh siguro dahil sa hero ka ng pusan, kaya gano'n. Ha, hindi. Tatlo kami magkakasama noon. Dumating si Colonel. Alam ba niyo kung ano sinabi niyo? Iba ka naman niya, Vic, ha? Vic! Vic! Huwag na natin itong bata. Bakit? Tama na ko eh. Hoy! Intramuro! Nemo! Malo! Nanay ko? Intramuro? Pwede bang mahiraman jeep ng siyo? Oo ba? Emergency yan eh. Sige. Hindi ka sumama ko sa akin. Lalo. Aling Maria, sino ka sundalo yun? Yan, ang anak ni Aling Pinay, galing sa Korea. Kung mabuti naman at pinabutan pa niya kanyang ina dyan. Oh, wala na rin itatagal mo. Nakita pa tayo. Hindi. Pagkagaling kayo na. Pagkagaling kayo. Wala akong doktor dito. Nay. Alam mo, Tek, kami naging matalik na magkaibigan. Lalong-lalo na ng mga ilang araw na bago siya mamatay. Wala siyang palaging binabanggit sa akin kundi ikaw. Kaya,
Bagamat ikaw hindi pa nakikita, para ba matagal na kitang kakilala? Maraming salamat sa iyo. Ngunit, kung maaari lamang, iwanan mo ako rito nag-isa. Maganda kami po, Padre. Maganda kami sa inyo. Pagpatuloy niyo yan. Salamat naman at kayo nakarating. Yan ay akong tungkulin. Ang mabuti ko yan ay kausapin ng mga kanyang anak. At nasa gayon ay mabawasan naman ng konti kanyang pagkakalap natin. O, sandali lang. Alintitang, pwede na nga ako magbigay sa kanila ng tumari ng mga kayana. Salamat po at sabihin mo sa kanila kung ano man ang kakulangan ako naman po. Maraming salamat. Ako'y si Padre Fidel. Akong umaasikaso sa mga taga rito. Sila ba'y inang mo? Ako'y dumadamay sa iyo. Porta in Peri, Cristo Pace, Domini Fabulazione Mea, Amus Discum, Oremus. Absolve que somos Domini Convertio, omni vinculo, forum et sectionis gloria in Petri electus tuos statis, Esperidamen nostrum Iesum Christum Filium Tuum Tecum Vivit et Enet Spiritus Spiritus Sancti Deus, Promis Secula Seculorum. Pilitin mong tibayan ang iyong kalooban, Sig. Talagang ganyan lang ang buhay. Bagamat hanggang dyan lamang inabot ang kanyang kapalaran.
ang daigdig naman ay patuloy pa rin. Katungkulan mo, ikaw na kanyang naulila, ay matuloy mabuhay. Pinaramdam ko hindi lagi sapat ang aking kinita upang ipang-alaga sa kanya hanggang sa mga sandaling nakakabuhay. Ngunit, hindi ka naman nagkulang sa kanya, Vika. Sa katunayan, yung pangangkaunting na ipadadala mo sa kanya pinamimigay niya doon sa kanyang mga kaibigan at kakilala at mga kapitbahay na para ba sa kanya ay naging mas maralita at mas kapuspalad kaysa sa kanya. At nalalaman ko yun ay nagdulot sa kanya ng malaking kaligayahan. Madalas pa nga niyang masabi sa akin na hindi daw kaunting naitutulong niya sa kanyang mga kaibigan ay nanggagaling sa kanyang kaysa-isa at mahal na anak na kasalukuyan lumalaban sa Korea. Dakila rin inabig. Pakiusap ko lamang. Umuwi ka na. Umuwi na kayong lahat. Iwanan niyo ako itong nag-iisa. Ikaw na sana ang bahalang magpasalamat kay Padre Fidel. At sa lahat. Diyan ka natin. Ipay ko muna sa bawat ko. Ayun! Huwag ka sana makikipag-away, ha? Umuwi ka agad. Aba, ikaw pala. Ano? Kumusta? Marahil naman ngayon ay nabawasan na yung sama ng loob, ano? At may tutulad na kita sa ibang lalaking nabubuhay sa ibabaw ng daigdig. Bakit mo nasabi yan? Mangyari ngayon, marunong ka na tumitig. At makapuna ng mga bagay-bagay na ukol lamang sa mga buhay. Mabuti yun, Vic. Pakisara mo nga ito zipper ko. Hindi ka. Hindi na magtakakagatin eh. Marahil marami ka ng karanasan sa buhay, no? Aalis ka ba? Aba, oo. May trabaho ko eh. Gagabihin na nga ako nito eh. Matagal ka ron? Oo, bakit? Wala. Wala na akong makausap eh. Pupunta naman si Ipi sa downtown ah. Bakit di ko sumama sa kanya? At nasa gayo naman eh, makapag-aliw-aliw ka ng kaunti. Ipe, sama mo siya ah. Suwate. Alam mo yan si Ipe, nagbabantayan ng mga kotse, yung mga watch your path. Kasi nga nagtitinda ng mga sigarilyo. Huwag ka magpapagabi ah. Gusto mo ba sumama sa akin? Ikaw eh. Saan tayo punta? Ha? Downtown? O, tara. Sige. Kaya mo ito, ha? Dala kita, ha? Apat ang natin. Okay. Ano mo rin?
Bakit? Para buhay muna ako dito. Ha? May pera ka ba? Bakit? Utangin kita. Magkano? 20. Sige, magkano bigay ka? Letter! Namin tayo. Babayad sir. Ha? Babayad sir. Kahit magkano ba yung babayad sa'yo? 20. Halika. O ito, sipunan ko. Kayo na, ba't yung umiinom? Sige, uminom kayo ba? Oh, ano, kayo? Wala itong marami ito. Mrs., hindi naman ganitong karami na inom ko. Marami. Kaya ko yan. Nasa na pala yan. Ano? Excuse me. Cheers. Ano ba yun, Mrs.? Joe. Oh, Joe. Hindi mo na yata kayong uminom. Magbayad ka na ngayon at umuwi ka na. $24.60. Kumpito yan. Yan lang pera ko. Wala ka na ba ng parte? Inom ka pa ng inom. Huwag kang mag-alala. Pupunta ako sa Marte. Babalik ako. Babayaran ko ang sundalo ko eh. Pwede yun. Mrs. Tomorrow, I come back. Pwede yun.
Huwag kang mag-alala. Ingatan mo ito, ha? Ito, mahalaga ito. Bukas, kukunin ko ito, ha? Kunin mo. Mahalaga yan. Galing ako sa Korea. Mahalaga yan. Ano ba ito? Kunin mo. Ano ba ito? Bahay sanglaan? Hindi. Babalik ako, kukunin ko yan, kukuha akong pera. Babalik ako, misis, kukuha akong pera. Galing yan! Kamputin mo. Hindi sasaksakin kita. Daputin mo! Mga nalagod kayo! Mga yun sa pasaktan. Daputin mo! Ano? Gawin mo! Hindi mo sabihin paano ang pagkakakapit sa akin sa pusan. Gawin mo! Ay. Ano ka sumunod mo? Sumunod ka! Sumunod ka! Saan medalya? Saan medalya? Taxi! Bakit di ka nangyaryo? Halika, sakay natin sa taxi. Walain mo. Tatanggalin nila ito. Akin na. Tatanggalin nila ito, Mari, basta akin. Alisin ko na, baka mawala pa. Hindi, Mari, sa Sige akin. na, sumakay ka na. Sa Intramuros tama, ah. Intramuros! Intramuros! Sige. Ano? Ops ka na, Ops. Ayan, nakatumba na. Dali lang. O ano? Yan ang bahay ko. Oo, pero hindi ka rin dadalhin. Walang mag-aalaga sa iyo yan. Halika rito. Sinabi ko na sa'yo. Mahirap nila ako mapaurong, ah. Hindi ako... O ano na naman? Sige, sige. Bitawan ko ako. Kaya ko. Bitawan ko. Bitawan ko ako. Te, tama. Ano? Siga to. Siga nga, yan nakabulagta. Alisan mo ng sapatos.
Huwag kang maglatag sa labas, ha? Hindi tayo matutulog na dalawa. Ate, Oo. Ano yan sa basaludo niya? saan na tayo? Ano yun eh? Ah, sundalo na pala tayo, ha? Sige. Ito. Kelly, pakikampay mo na ibang labahan ko yan, ha? Oo. Sing ka na pala. Teka. Ako na. Sabihan na ako. Hindi ako na. Sabihan na ako. Ako naman nagluwag nito kagabi. Hindi ka makahingay. Ay. Ayan. Ang lakas mo palang maghilik. Pumahan natin yung kamis dentro mo, ha? Ilabahan ko, eh. Bakit? Mabuti kong matuyo yun. Ano yung susunod ko? Uy, wala ka naman pupuntahan, ha? Ipe! Ipe! Sabi ko, linisin ko sapatos ko. Yan nga pala sapatos mo, nilinis na ni Ipe, ha? Ano yun, ate? Sabi ko naman sa'yo, linisin mo ito sapatos ko, eh. Ah. Bakit? Magme-makeup ka ba? Ha? Ay, ito ang kahuli, Pe, oh. Ikaw ba hindi marunong ngumiti? Ang ikako, hindi ka ba marunong ngumiti? Oh. Marahil namumuhi ka sa mga tao dito. Hindi ba? Oo, nakakalata ako eh. Talagang inis na inis ka sa mga tiga rito eh. Bakit ako mainis? Samantalang ang pamumuhay nila ay katulad din naman ng pamumuhay mo. Aba, talaga. Kami rito'y pare-pareho. Bakit? What's wrong with me? Tingnan mo, ha? Yung mga taong maliliit na yan, ang siyang tumulong sa nanay mo. Yung ikay kasukoy nagpapaputok ng bala sa Korea. Isip mo kung sino ka. Big shot, yeah. Alam, menos kami rito. Kung merong namamatay, marunong kami magdamayan. Kung yun namatay, wala ipagpalibing, kami nagpapalibing. Ewan ko, kuya, may kahulugan sa'yo.
Sorry ah. Hindi yun ang ibig ko sabihin eh. Sorry. Isip mo kung sino ka, no? Yun nga hirap nun eh. Bakit hindi pa sabihin kung ano nasa sa loob mo eh? Kung ano yung iniisip mo eh. Para kang hindi anak ng nanay mo ah. Ang nanay mo nang naririto marunong makisama sa amin. Tama na. Alam menos isa sa amin. Tama na. Eh, ikaw? Sinabi ko na naman sa'yo sorry ah. Hindi. Mabuti pa nga sana sabihin mo kung ano nasa sa loob mo eh. Ayoko yung mga tingin-tingin mo eh. Saka yung tono mo, ayoko eh. Wala naman ako sinasabi. Eh, yun nga hirap nun eh. Oo, nalalaman kong ikaw at kayong lahat dito ay malaki na itulong sa nanay ko nung siya'y nabubuhay pa. Ako, ginawa ko lang lahat ng aking magagawa. Eh. Nagpakumbaba na ako sa'yo para nung masiyahan ka ng konti. Oo, eh, tila ngayon ako pa may kasalanan eh. Hindi si ganun. Alam ko, kaya nga ako naman ay humihingi ng tawad sa'yo. Patawarin mo ako, tita. Hindi mo na kailangan pahawakan. Listen mo yan. Napakadelikado mo naman eh. Sa nightclub na pinagtatrabahoan mo eh, katakot-takot na kamay humahawak sa'yo. Oy! Ito, tandaan mo, ha? Oo nga, bailarina ako. Hostess nga ako. Pero nagagasgas din naman ang aking sapatos. Nagpapagod din ako, nagpapawis din ako. Yan ay trabahong marangal. Bakit ka lang madaling hanap buhay magtatarang ka sa nightclub gabi-gabi? Kung kami bang magkapatid ay ginugutom eh, at wala nang magpasok ng pagkain sa lalamunan namin eh, meron madadamay sa amin? Sino, ikaw? O kaya sila dyan? Pag ako nasa nightclub, binabayaran ako. Bakit hindi? Bakit? Pinagpapaguran ko rin naman yun. Eh, kung kargador dyan, binabayaran niyo ako pa. Pero pag ako nasa labas ng nightclub, walang makakahawak sa akin kung hindi ko sumama ko. Kung hindi ko gusto, Vic, hindi maaari. Yan naman yung pagmamalaki ko sa'yo. Ikaw, ano yung pagmamalaki mo? Yung braso mong pantado at saka yung kapiraso mong medalya? Gusto ko ba mangyari ito? Hindi naman dating baldado ito. Alam ko, Vic, alam ko. At kung sakalit nasaktan ko ang damdamin mo eh, patawarin mo ko. Ang nakakalata ko eh, kalabisan na ako rito sa daigdig na aking binalikan. Hindi, Vic. Tapos na ang digmaan eh. Kilala mo na sa mga tao, kagabi, sa nightclub. Nagbalik ka sa kambayani. Matuto ka naman sanang mabuhay ng payapa. Payapa. Talaga nalalaman ko, wala nang inaasahan tong buhay ko to. Ikaw rin ang nagsasabi ah. Di mo, Vic, ha? Ito, kung game ka lang naman, ha? Wala kang matuluyan, dito ka tumira. Yun nga lang, kailangan kapalan mo mukha mo sa mga chismis dito. Mga tao dito, walang pag-usapan, di ako eh. At napapansin ko sa'yo, mukhang napakanipis ng balat mo. Ano? Isipin ko. Inalis tayo dito. Inalis na tayo. Tara natin. Ate! Ate! Ano? Pinapalayas tayo dito! Ano? Pinapalayas mo tayo! Sino sabi? Andun! Halika. Magandang araw, Padre. Padre, ano mo ba ibig sabihin ng paunawa roon? Walang ibang ibig sabihin yan, hindi yung matagal ko nang inuulit-ulit sa inyong baka dumating ang panahon
na kayo'y mapilitang lumipat. Paano po naman ang gagawin niyo sa amin, Padre? Dito lamang po malapit ang hanap buhay ng aming mga asawa. Ang ibig ba niyo sabihin, Padre, pinalalayas na ninyo kami? Hindi naman pinalalayas. Kayo'y binibigyan ng panahon. At sa kasalukuyan, ako'y humahanap ng inyong malilipatan. At sa palagay ko baka sa loob ng 3 buwan, ako'y makahanap ng isang tinatawag na settlement. Mahirap na ho yung settlement habang wala... Kung ako'y makakuha ng mga abuloy sa mga may kaya, maaaring tayo'y makabili ng isang lupa para sa inyo. Huwag din sanang kalimutan na ang isang katedral ay tahanan ng Diyos. Yan ay kanyang templo. Bakit natin ipagkakait kung napapanahon ng muling itayo ang tahanan ng Diyos? Padre Fidel. Makasagot ko ako, Padre Fidel. Ang sabi niyo ho ang isang katedral ay bahay ng Diyos. Yun ho naman sa naaabot lang ang aking kaisipan. Hindi ho ba ang bahay ng Diyos ay bahay rin ng taong nangangailangan? Ng mga taong kagaya nila na walang kumukupko? Para ano pa ho itong mga batong ito na sila'y minsang tinulungan at ngayon naman ay matatakwi? Ang pananalig ay nanggagaling sa tunay na pananampalataya at sa pag-asa. Ipagpaubaya natin sa panahon ang paglutas ng ating suliraning ito. Tayo na kami. Paano tayo ngayon? Natin magdamang. Katwa naman. Inalok kitang tumira sa amin Ngayon pala, wala na kaming tahanan. Para ka ba naramdamin mo na kayo palayo dito? Natural. Namihasa na ako sa lugar na ito Alam ko na ang bawat sulok, ang bawat butas, at ang bawat aninong naglalaro sa lapag sa buong maghapon. Siyempre, daramdamin ko. Pero kung kami palalayasin dito, hindi bale. Bakit? Kung gusto ko naman tumira sa malaking bahay, pwede din naman Nung araw pa, kung gusto ko. Baka ngayon gawin ko Wow. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi na ba bagay sa iyong ganyang pananalita? Bakit kayo mawawala ng pag-asa sa isang pangyayaring napakaliit na bagay? Pag-asa. Maaari ka nga magsalita ng ganyan. Palibhasa, hindi ka nakatira dito Nalimutan mo na ba na ako'y inalok mong makipisan sa iyo? Ang ibig mo ba sabihin makikiisa ka sa amin? Susubukan ko. Ang susubukan natin ay yung festival sa gitna ng aming karalitaan. Ang kailangan daw ay pananampalataya. Ang pananampalataya ko ay pagkakasyahin ko para sa ating dalawa. Marunong ka ba magdasal? Oo, bakit? Kasi kanina ikaw mo. Maring wala lang akong practice. Hindi, alam mo, mabuti na rin naman yung marunong magdasal Kung minsan nakatutulong din naman yan Lalo-lalo na sa katulad natin na mukha bang talagang wala ng pag-asa sa buhay at palagi na lamang nakalugmok sa hirap at pagdadalamhati. Hindi naman. Ayan, ngayon nga lang naisip ko na pero sana pumunta sa Belo na hospital. Total, karapatan ko naman yun. Kung malaman ko kung may pag-asa pa itong gumanoy. Pagkat gusto ko makapagtrabaho naman
Hindi mo na itatanong, dati akong sculptor eh. Oh, maliit pa ako, yan ang aking trabaho. At wala naman akong alam na ibang gawain. Eh, gumagawa ako ng mga imahin, kagaya niyan. At naipagbibili ko naman. Eh, ayan, nakapasok ako sa serbisyo. Sa Korea. Ayan. Eh, kailan mo naman naisipang pumunta sa Bilo na? Isa sa mga araw na ito. Nakita mo na, eh, di, maski na paano, nagkaroon ka rin ng konting pag-asa. Sinasabi ko na nga ba sa'yo, magsama ka lamang dito sa amin. Kung kami naman itatagal dito, ha? Mabubuhay din ang kalooban mo. Siguro naman ako idadamay mo ko sa iyong pagdarasal. Baka sakaling maaaring magkaroon ng pag-asa ang kumalang ito. Maasahan mo yun. Teka nga, anong kamo? Kailan ka pumunta sa Bilo na? Ay, isa sa mga araw na ito. O, eh bakit isa sa mga araw pa ito? Bukas na. Paano mo pa? Sabihin niyo lang sa akin kung ilang beses akong babalik dito yung gagawin ko. Para mapaayos na rin. Sergeant, hindi ko malaman kung paano sasabihin sa'yo. Naparito ka na, buo yung pag-asa na meron kami magagawa sa iyong kapisalaan. Subalit sa ayon sa X-ray, ang nangyari sa iyo, severance of the bicep tendon. Dahil sa libid na napinsala, palagay ko'y hindi mo na magagamit ang kaliwa mong braso kailanman. Subalit ka mawala ng pag-asa. Dapat ka pa nga magsaya. Masalamat ka, ikaw ay buhay pa. Dapat mong malaman na hanggang may buhay ay may pag-asa. At ito naman ay nakapaglingkod sa bayan. At yan ay hindi na makakalimutan kailanman. Ang kailangan lamang sa iyo ngayon ay magbalik sa dati mong pamumuhay. Dapat ang pamilya. Kung wala kang pamilya, magbalik ka sa dati mong gawain. Kung nagtatrabaho ka na, maglilibang ka, kikita pa. Ano ba ang dati mong gawain bago ka napasok sa amin? Sculptor. Sculptor. Well, Sergeant, ipahanda akong discharge papers mo. Ginagawa mo. Nagbuhi, ano? Lapit na lumabas sa kati ko. Tayo na. Hello. Dali ba naman?
Sabay mo na ang araw kung dumating ah. Inumaga nga kami. Napakarami namin customer. Dati ka man tutulog. Paano ako makakatulog? Kahit na paano naman eh, kasama niyo ako rin sa bahay na ito. Hindi mo maalis na ako yung mag-alala. Hindi ko dumarating. Kaya sige. Maraming salamat naman sa iyong pag-aantay. Ito, may dala akong pagkain para sa inyong dalawa ni Ipe. Baka nagugutom ka, kumain ka. Sa akala mo naman kaya ipapasok yan sa lalamunan ko kung sakasakali. Bakit naman? Hindi ba sabi mo may arkilado pa yung jeep? Bakit hinatid ka ng kotse niyo? Vic, hindi naman yan dahil ito oras ng pagsisiyasat ah. Huwag ka nang magkaila. Nakita ka namin ni Ipe nung sumakay ka sa kotse yun eh. Anong oras na ngayon? Sa akin lang eh, walang kwento yun. Sapagkat hindi kita kano-ano. Eh si Ipe na kapatid mo. Ano ibig mong sabihin? Nalalaman ba niya ang tunay mong hanap buhay? Vic, bakit naman para kang hindi nasisihan kung hindi mo ko pinasasakitan? Nasakitan? Ikaw? Ang mga babaeng katulad mo hindi na dapat tablan ng kahit na anong paranggit. Bakit ba ayaw mong matatanong? Masama, Vic. Hindi. Wala nga akong ginawang masama ngayong gabi. Unang araw na ako na hindi ko na sana pinag-isipan pa. Ngunit hindi malunok ng aking damdamin. Ewan ko kung bakit ako biglang nagtiri sa aking gagawin kaya ako'y nagpauwi sa kanya. Vic, yakapin mo ako. Mahalin mo. Mahalin mo ako kaya naman iwanan mo na ako na ako'y makabalik sa aking dating pamumuhay. Big ah. Tingnan niya. Lagay ko ba sa makansi, babagsak yan. Ito, dito ako naglaro. Saan? Dito. Tumabog ako eh. Wag na, baka mahulog ka pa. Hindi na ako dyan eh. Ha? Hindi na ako dyan. Sino pa nagkabit ng lobby na yan? Ako. Tumabog ako eh. Tanda ka. Ako mga drangkot. Diyan ba? Eh, yung mga panik yung sinasabi mo. Halika, makita na. Ako ang kinakabahan sa'yo. Gandang umaga sa inyo, Padre. Kumusta ka, Vic? Compadre. Alam mo, Vic, may dala si Padre Fidel para sa'yo. Ano yun? Ayan. Ano ho ibig niyo sabihin to? Mabuti, sumunod kayo sa akin. Akin na, tita. Sumunod kami.
ay nagtataka ka kung bakit kita isinama rito. No? Tingnan mo ang ating paligid. Ito yung mga bagay na labi ng nakaraang digmaan. Mga bagay na naiwang durog-durog, wasak-wasak. Nabalitaan ko ikaw ay isang nalubhasang eskultor. Kaya ako bumili ng kasangkapan. Dahil sa palagay ko sa pamamagitan ng iyong nalalaman at ng itong kasangkapan ko baka sakaling muli nating mabuo itong bagay-bagay na ito. Dati mong kaibigan sa iyong paggawa. Kaya itong statong patuloy mo. Madali yan kasi. Itong kamay na ito, saka yung ulo, kumanap lang kayo ng kahoy na kamukha nito, ay madalang gawin yan. Saka itong pedestal na ito, konting implement. Yan ang ibig kong sabihin. Buhay pa ang iyong kalooban. Yan ay kala. Ngunit, Nalalaman ko din. Totoong nais kong muling mabuo ang mga katawan nitong mga statwa, kahoy, bato. Ngunit ang lalong malaking atikain ko ang muling mabuo ang mga katawan at pag-iisip ng mga taong nawasak itong nakarang digmaan. Upang muling may balik sa kanilang pag-iisip na sila'y may hinaharap, may kinabukasan. Hindi mo pa ako sinasagot, Wade. pipilitin ko pa ba dyan? Mabuti ate, simulan mo na. Ano ka na?
Dali lang. O bakit? Mukhang nagiging suplada ka na yata ngayon. O bakit? Ibig ka lang yatid ng customer, iniwanan mo na. Abay, bakit? Talaga namang oras na nauwi na. Hindi mo ba nalalaman isa siya sa pinakamabuting customer natin? Eh, ano yun? Pag nalaman ni Cardo, ikaw ang bahala. Masisistante ka. Ang hirap sa'yo, nagmamalinis ka pa eh. It's okay. She said it's all right. You can take it home. Paano mag-atis sa'yo, tita? Hindi, wag na. Total, nandiyan naman ang jeep. Pag hindi ako sumunod dyan, yung driver walang kikitain. Hindi ako magbabayad. Hindi sa ganun, magagalit ang tiya ko eh. At saka isa pa, baka pagchismisan doon sa amin eh. Niloloko mo naman yata ako eh. Hindi kita niloloko. Bitiwan mo ako, sasaktan ako ah. Ako na mag-atis sa'yo. Hindi. Teka nga muna. Hindi, pagpasensahan mo na. Sandali lang. Paano mo ba siya? Wala. Eh, wala pala ba't yung nagkikialam? Wala. Pare bang umalis ka lang sandali? Baka ka masaktan eh. Tita, sandali. Kalukuhan lamang ang gagawin mo yan, Vic. Eddie, mabuti pa yung umalis ka na. Dapat mo malamang ang taong ito'y talubhasa sa paghawak ng baril. Yung lagay na yun ay maaari kanyang pinasama sa pagitan ng iyong dalawang mata. Ilayin niya. Huwag mong gano'n papansinin ng mga taong katulad yan, Vic. Dating lamang yan. Hindi pa rin nagbabago ang dating kilis mo sa paghawak ng baril, ha? Ikaw pa rin ang dating si Vic. Ano, kumusta? Eto, tungkol sa bagay na yun, napalitaan namin lahat. At dahil naman dyan ay tumanggap kaya ka ng medalya, kinararangal namin, Vic, ang pagiging bayani mo. Ang gara ng ayos mo ngayon. Hindi na katulad nung araw nung tayo nasa bataan, nung tayo mga andalo pa. Kilala mo si Tita? Oh. Eh, bakit hindi ko makikilala si Tito? Nagtatrabaho sa akin ito. Isa sa mga estado niya. Ang ibig mo sabihin ay yung... Isa lamang sa mga club ko yan. Pijong! Ito ang para sa iyo ngayong gabi. Ako na mag-aakit sa kanila. Lahat ba? Jerry! Kotse. Tayo na't ako mag-aakit sa inyo, ha? Good night, Carlo. Good night, Vic. Ito, huwag mo kalilimutan yung ating usapan bukas, ha? Hintay ka sa aking downtown office. Okay. At nasa iyo na yung tarjeta ko, di ba? Good night, tita. Maganda ang kotse ni Carlo. Salamat yan sa mga kotse niya. 4 yata ang kotse niya. Ano ba talaga ang trabaho niya? Racket. Ano racket? O iba-iba. Meron smuggling, meron dollar, meron pasugalan. Lahat ng paldo-paldong pagkakakitaan, kasama yan si Carlo. Mahuhuli rin yan eh. Mukhang kilala mo ang pamumuhay niya. Natural, matagal ko magkilala yan eh. Gano'ng katagal? Ewan ko kung gaano katagal. Ngunit ang aking masasabi sa iyo, huwag ka sana pahihikayat sa kanya. Mukha naman kaya ayaw mong pahikayat ako eh. Nag-aalala kang mabisto kita. Ano ba talaga ibig mo sabihin? Sabi mo, kilala mo yan si Carlo. Lalo ko siyang kakilala. Noon pa. At ang pagkakakilala ko sa kanya ay hindi ka bibigyan ng hanap buhay kung hindi kanya pinakinabangan. Isang babae katulad mo sasampal sa akin ng ganyan, ha? Tita! Tita! Saan mo punta? Tita! Tita! Saktan kita. Patawarin mo. Wala na akong naitulot sa'yo kundi puro sa mga Ang aking pagmamalasakit sa iyo, Vic.
na nagbubuhat sa aking pagmamahal. Marahil ay katulad din naman kita na dalandalana sa mga pagkukunwari at pagpapanggap ng ating mga kapwa. Ang akala ko sa iyo'y natagpuan ko isang pag-ibig na luluna sa mga kapaitan na naghahari sa aking puso. Ngunit Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Sila po ng aking panibugo ay dala na rin ng pag-ibig. Kung sabihin mo sa akin na aking mamahalin. Sabihin mo sa akin na ikaw magtitiwala at kailanman hindi mag-aalala sa akin. kinakailangan bang magtiwala ka na sa akin? Bagamat ako'y makikipagkita kay Cardo, ay nalalaman ko kung anong aking gagawin. Hindi naman tayo maaaring palagi na lamang maralita. Kinakailangan din tayo mabuhay ng malinsakan. Magtatrabaho ko, tita. Magkikita ko naman sa'yo ako'y may kabuluhan. Lumakad ka na. Saka na tayo makita, kakausapin ko lang yung kaibigan ko, ha? Hey! Garino! Sige, tuloy ka. Gusto ko lang makawakas ka. Pero ako makakasaktan. Okay to. Pero kayo. Opo kayo. Dumating ka rin, ha? Nakita mo na ito. Oo. Kaya ito pinaparito, Rick. Ay upang anyayang magtrabaho para sa akin. Mukhang hindi nababagay sa akin ang trabaho ito na hindi pinamayas na. Baka naman ang inaalala mo ang salaping kinikita ko, salaping ibabayad sa'yo sa maruming parang nagbubuhay.
Pero tandaan mo, Vic, na sa lapi kahit saan nanggaling, sa lapi rin. Ito. Sa lapi yan, Vic. At isa-isahin mo nga sa akin diyan kung alin ang salaping marumi at kung alin naman ang malinis. Sige, tulong sa akin. Makita ko lang. Sa bagay, pare-pareho yan. Ang nakapuna ko sa iyo, nasisiyahan ka na sa pamumuhay mong ganyan eh. Nakatira ka sa loob na isang simpahang mo at pinakakain ka ng isang babaeng di. Tato, hindi ako maaaring magtrabaho. Tsaka, isa pa, matutulong ko sa'yo. Hindi tayo pareho magayon. Pero isa lamang ang magiging layo na ng tao sa ibabaw ng mundo eh. Ang magkaroon ng marami nito. Ito lamang ang kailangan natin. Ngayon, kaya kita inaanyayahan magtrabaho para sa akin sapagkat nasa akin ang paraan. Lumuklas ka naman ang paraan kung paano ako ikikita na sa lating higit sa kinikita ko ngayon. Sabihin mo sa akin, at ako naman magtatrabaho para sa'yo. Samantalang tinutuklas mo yung bigay, tanggapin mo naman. Tanggapin mo naman ito. At inaasahan kong yan eh, kung gagastahin mo, eh hindi naman tatanong sa'yo kung saan ka nanggaling. Magtrabaho pa sa akin, sir. Magandang umaga po, Padre. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Padre. Oh, kumusta tita? Buti po naman. Si Vic ba natin? Oo, nandun. Tinatapos po yung pinagagawa ninyo. Mabuti naman. Sapagkat meron sana akong bagong gustong pagawa sa kanya. Ito isang virgin na padadala ko sa Hong Kong. At dahil lang sa delikadong trabaho, gusto ko siya rin gumawa. Eh, kumusta naman siya? Mabuti po naman. Kumusta ang kanyang... Hindi na po siya nagmamastol. Nakita mo na. Kailangan lamang pakita natin sa kanyang tayo yung tiwala sa kanyang kayang gawin. Kasi may hinaharap, magbabago ang kanyang pakiwari sa kanyang mga kasama. Padre, pwede po bang makausap kayo sandali? Oo. Panawag po ako. Ano yun, tita? Nais ko po sana kayo makausap ng sarili niyo. Ang ibig mong bang sabihin yung bagay na matagal ko nang pinakakahintay-hintay na ikaw ay mangungumpisal ay matutupad na rin. Pag ako'y karapat-dapat na mangumpisal, Padre, mangungumpisal din ako. Diyan ka nagkakamali. Sapagkat ang mga nag-aakalang sila ay hindi karapat-dapat, ang siyang dapat mangumpisal. Sapagkat sila ay nahahanda ng magpakumbaba. Sila ay nahahanda ng humingi ng tawad ng Panginoon. Lalong-lalo na ikaw. Ngayon pa namang napapanahon nang ikaw dapat maghanda-handa na para sa inyong pag-iisang dibdib nila. Sino, Padre? Ako? Hindi ang klase kong babaeng pinakakasalan ng mga lalaki, Padre. Bakit? Sapagkat ang aking pamumuhay ay nakalaan na lamang sa... Ayan, sa ganyang pamumuhay. Magtataka ka riyan, tita. Sapagkat pag may tunay na pag-ibig, pag ang dalawang tao ay nagmamahalan, para baga silang nabubulagan. Sila ay handang magpatawad ng nakaraan at sila rin na may nahahandang humarap sa kinabukasan ng malinis ang kanilang buhay. Ako ba naman na magpapaliwanag sa inyo higit na nalalaman mo sa akin yan? Itong masasabi ko sa iyo. Ikaw ay nakabubuti kay Vic. At tanggapin mo at hindi, si Vic naman ay nakabubuti sa iyo. Ang kulang na nga lamang ay ang bendisyon. Kayong dalawa ay humarap sa dambana upang maipagtali ang inyong puso sa harap ng ating Panginoon. Kung sa bagay, Padre, talagang si Vic lamang, bukod sa kiipig, ang palaging laman ng aking diwat pag-iisip. At ang aking may pagtatapat sa inyo sa lahat ng lalaking aking nakilala. At marai-rai na rin naman ng lalaking ganyan. Pero talaga si Vic lamang aking tinatangi. Marahil naiisip mo rin namang sa dinami-dami rin naman ng babaeng nakilala ni Vic ay ikaw lamang ang kanyang tinatangi. Ewan ko. Padre, kilala ba ninyo si Carter? Si
Sino ba naman ang hindi nakakakilala rin sa kay Cardo? Pinakikiusap ko sa inyo na kung maaari sana ilayo ninyo si Vic kay Cardo. Alam ninyo, nagtatrabaho siya kung gabi kay Cardo. At nalalaman ko ang kanilang pagsasama ng madalas ay hindi magbubunga ng mabuti. Saan ba naroon si Vic ngayon? Nandun. Ayos. Vic, si Padre Fidel. Uy, Padre. Basta Vic, Maupo kayo. Malapit na akong matapos. magaling. Nakusay itong pagkatrabaho mo, Vic, ah. Salamat ho. Eh kung hindi nga lang dito eh. Terno-terno. Kung hindi lamang dito sagat lang to, sino bang mag-aakalang inayos mo lamang ang ulo niya? Marahil naman siguro kung sa hanap buhay lang, wala ka nang alalahanin, ano? Marahil nga po. Salamat po. Ngayon naman eh, matatambak sa'yo ang trabaho. Alam mo ito eh, kanya ako pinala sa'yo eh, espesyal na trabaho. Itong imahe dun, nung birhen dun sa aming dating kumbento sa Legarda na nasunog, eh pinaayos ko na, ngunit hindi ko nagustuhan ang trabaho. Kaya gusto kong ayusin mo. At dahilan sa nais na namin muling patayo yung aming kumbento, kailangan padala sa Hong Kong dahil sa Hong Kong manggagaling ang buloy. Gusto ko sana ikaw na rin ang magdala ron. Hong Kong? Hindi ho ba kayo nararapat magdala niyan doon? Hindi mo naunawaan. Isipin mo, hindi kaya kung ikaw na bunga ng makaraang digmaan at siyang nag-ayos nito ang magdadala roon, hindi kaya magiging karapat-dapat na silang lahat ay magkabuloy? Sige, Vic, subukan mo. At tungkol naman sa iyong gagasta nito, marahil naman ay kaya na namin yun. Tila makatutulong ako sa pinag-uusapan ninyo yan, Padre. Harvey. Ay, upo ka ba? Tutalay ako ipupunta ng Hong Kong. Pabayaanan yung ang kanyang flete, kahit ako na magbayad. Huwag na, nakahanda na ang flete niyan. Nakahanda na nga naman ka. Kaya pagpabaya mo na kung tanggihan ko yung alok na yun. Ang hirap sa inyo, Padre. Ang inaalala ninyo ay ang pinanggalingan ng sarape. Ang totoo ay, ito hindi naman sa akin nagmamarunong sa inyo, pagkat kay palapasan ng Biblia. Ang salapi kailanman ay nabibili ang anumang bagay. Hindi po ba, Padre? Bueno, Vic, ako'y nagpunta sana rito upang kausapin ka ng masinsinan. Eh, tila meron kaya pang ginagawa. Kaya tagpuin mo na lang ako bukas sa Manila Hotel, sa may swimming pool. Padre, kung ano man ang aking may tutulong kung makakayanan na ito, nakahanda ako sa natawaras. Bueno, Vic. Ganyan ang buhay, Vic. Ikaw lang eh. Yung paring sipot ng sipot sa iro sa may simbahan. Sino magaan ang kalooban sa'yo, ah? Itong sasabihin ko sa iyo, Vic, eh, straight, ah. Ikaw ay mayroong ginagawang estatwa ng santo, no? Alam mo, eh, mahilig ako sa mga santo. Bata pa ako, eh, malaman kung bakit nagkahilig na ako yan. Lalo na kung santong makakatulong sa akin at sa aking negosyo. Yun namang estatwa ng santong ginagawa ko, Pardo. Hindi wala namang halaga sa'yo, Pardo. Yan ang akala mo, Vic. Ang santong yan ay kaiba sapagkat malaking maitutulong sa akin. At ikaw ang makatutulong sa akin. Sapagkat ikaw ang bubuta sa loob ng santong yan at diyan natin sasaksakan ng kimpal-kimpal na salapi upang ipadala sa Hong Kong. Ang estatwang yan ay ipadadala sa Hong Kong ni Padre. Pues naroon ako upang hintayin. At ang kwartang paghahatian ay walang ibang maghahati kundi ikaw at ako. Tayong dalawa. Isipin mo, santo. Sinong i-examine ng santo pagka nasa poston? Santo. Walang maaaring examine yan. Kaya sinasabi sa iyo, Vic, pagkasanto, mahilig ako. At ikaw ang makatutulong sa akin yan. Kinakailangan gawin ko na ito eh, sapagkat nahalata akong masikip ng panahon para sa akin. Ito naman ay masunod ko lang at matupad. Maaaring tayo mamahinga. Masusunod natin ang buhay na katulad ito. Minum ka muna. Alam mo eh, kinakailangang magbago ka ng buhay, Vic. Maaari pang ganyan ka na lamang habang panahon na parang isang dagang
namumuhay sa loob ng buong simbahan. Ganito ang buhay, Vic. Ayan. Kailangan mabuhay ka ng ganito. Matikman mo ang kariwasaan. Maasahan ko ang tulong mo, Vic, ha? Kung sa bagay nalalaman kung hindi mo ako masasagot ngayon, subalit pupunta ako sa iyo. Hintayin ba ako? That's the boy. Ginawa ko na whiskey. Hawakan mo nga ulit. Ikatang mo sa mesa. Hawakan mo lang. Hawakan mo muli, ha? Sige na, maglaro ka na. Maganda. Tapos na ba? Oo. Iitin mo itong baso. Magaling, Vic. Magaling. Lagyan ko pa yan ang tornilyo rito. Pagkatapos ko papasta. Ganun. Tama. Maganda. Pero hindi tayo dapat magagsaya ng parang isang lumitaw. Isang lumitaw ang pitana. Bakit? Parating ng Hong Kong, Vic. Nakakaingatan mo lang. Ang sabi mo, isang tornilyo pa kailangan lagay dito, di ba? Tornilyo. Mabuti yata ako na maglagay. Hindi naman sa hindi ka ito pinagkakatiwalaan. Mabuti ako na gumawa ng 125 mil ang laman ito. Ano? 125 mil. Inaasahan kong iingatan ng ito di. Kung sa bagay, may iwan naman dyan si Jerry. Kung sakalit kailanganin mo ang tulong, ay maaaring tulungan ka niya. Ayan. Magaling, Vic. Maganda. Walang salang pagdating nito sa Hong Kong ay hahangaan nilang lahat. Tita. Hindi ko akalain ka na talaga palang meron kang hilig sa atin. Lalo-lalo na sa mga imahen. Ikaw, tita, ang kuminsan ay may mga salitang hindi ko maintindihan.
Ang totoo ay nagtataka ka marahil kung bakit lagi ako napaparito. No? Pero ang totoo, si Vic ay katrabaho ko, hindi ba? At ang isa pa eh, tingnan mo nga naman ang pagkakataong dahil pang sinasadya. Si Vic eh, magbibiyahe patungo Hong Kong. At ako man ay may ganun din. Akalain ba naman magkasabay pa kami sa pasasakyan? Eh talaga naman mayroong mga pagkakataong sinasadya. Ikaw, tita, nung pang-araw eh, madalas kung magbitiw ng panalitay, puro talingada. Baka namang inaalala niyo pa ang inyong mga nakaraan eh. Hindi naman siguro dapat na dito pa niyo pag-usapan. Ikaw, Vic, eh, may pagkasiloso ka, ha? Siyos, tita? Siya sa'yo. Tandaan mo yan. Huwag mo lang kalilimutan ng mga pinagbiling ko, ha, Vic? Bueno, doon na tayo magkita sa airport, ha? Tita. Huwag lang ako magtuloy niya. Bakit ba? Aalis pa naman ako eh. Bakit hindi mo sabihin kung ayaw mong umalis ako? Ikaw nga itong... Ikaw, Vic, meron kayo nililihim sa akin, ha? Ano yun? Pinagkatiwalaan ka ni Padre Fidel na dalhin mo yung imahin sa Hong Kong, hindi ba? Oh. Noong una hindi ko mawasto, pero ngayon nalalaman ko na meron kayong pagkakaya rin, Ricardo. Nalalaman ko yun na hindi magbubunga ng mabuti. Anong nalalaman mo pagkakaya rin? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano nalalaman mo? Sabihin mo. Kinakausap kita eh. Rick! Ako, Vic, huwag mo! Rick! Kinakausap. Oh. Rick! Alam mo, nabalitaan namin eh. Pupunta ka na raw sa Hong Kong eh. Oo nga. Hindi na bibiyahe. Maraming ganito to. Eh, total, aalis ka na rin lamang. Makipag-inuman ka muna sa mga bata. Alam mo, bagong tuba. Oh, sige. 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 Amigo, ma-Hong Kong ka. Oo. May nabinong daan para despedida. Sabi niya, sige, susunod na ako. Sige, antay ka namin sa tindahan, ha? Oo. Ako makita mo si Ipe. Magsasayaw. Tita, mahal ba kasama namin si Big Sandali? Ay, siya na bahala. Kung bukod sa ibang bagay, gusto pa niya maging lasenggo, siya na bahala sa kanyang sarili. Aray, nasa kasaan eh. Bibigyan ko lang sandali ng mga bata. Kung bahala. Sabi ka, sumama ako. Huwag na, pabayaan mo na ako dito. Sige na, nagsasayaw rin si Ipe. Ay, kung nagsasayaw si Ipe, wala akong magagawa. Magbabalit pa ako eh. Kalimutan mo na yung pagbabalot sa kanan. Sige na, ano na. Sabihin mo kay Ipe, pagkatapos ng palabas niya, pumarito siya, kailangan ko siya. Tawag ka ng ate ko. Tingnan mo. Sige. Bigyan mo siya. Bigyan mo Salamat, Vic. Si Nana gusto makausap sandali. Oo. Nasa akin yung mga ticket mo, Vic. Tuloy ko kayo. Eh, saan si Tito? Nandun sa loob at tinatapos ang pag-ayos ng aking damit. Mm-hmm. Ayun ang mahal nila.
Maganda nga naman. Maganda nga ang tawag natin. Hindi ako nagkamali ng pagpili sa'yo na mag-aayos niyan. Medyo basa pa ho ang pintura. Talagang maganda. At meron po para sa ulo. Ganyan-ganyan ang pagkaayos ng beso yung bago masira. Ito ho'y binili ko. Si tita ako nagbayad. Kailangan ko salamatan ko, tita. Ganyan-ganyan nga naman tinggiri yung bago mas. Alala ko pa eh. Vic, naririto ang mga ticket mo, yung gagastusin, papeles mo at instructionis mo kung kanino ka tutulog doon, sinong lalapitan mo, sino-sino susulatan mo. Pero sa airport ko na sa'yo bibigay, baka mawala pa eh. Fermin, buti pa kunin mo na ito at nang mapa-impake at nang mapadala na sa airport. Hindi mo ba maaaring ako na ho magdala nito? Baka mo mabangga o kaya bumagsak o basag. Hindi pa naman masyadong tuyo ang pintura eh. Alam niyo naman ho, mahalaga rin naman ito sa akin eh. Saka siguro naman ho, papayag sila ro sa aeroplano. Magaang naman ho ito eh. Sa bagay nga, ikaw nga lang naalala ko. Baka mabahala ka pa eh. Hindi bali ho, huwag niyo akong alalahanan. Oh. Ano Vic, sa airport tayo magkikita. Kala ko'y papayag ka na eh. Kabilin-bilinan pa naman sa akin ng boss na huwag maihiwalay sa akin yan. Doon ka na nga sa ibaba. Tatapusin ko pa ito eh. Oo, sige. Alam mo, Nick, nagustuhan ni Padre Fidel kung ginawa ko eh. Ang gusto kong malaman kung sigurado nagustuhan niya. Natatandaan ko pa nung araw na sabihin mo sa akin napakahirap kong kaibiganin. Lado ka naman pala eh. Ano, ihahatid mo ba ako sa airport? Kung ano mo, di huwag. Kaya nga tinatanong ko sa'yo kung ihahatid mo ako eh. Katwa naman yata hindi kita ihatid. Lalo na ngayon nalalaman kong nakaharap ka sa iyong kapahamakan. Ano ka pa naman? Ha? Ano ka pa naman sinasabi mo? Ha? Kung ako'y talagang minamahal mo, hindi mo tutulungan si Cardo na gumawa ng masama. Lalo-lalo na sa ganyang paraan at yung mga imahe na nilalampastangan ninyo. Nalalaman mo ka na. At makarami sa akin bulag. Matagal ko nang nalalaman niya. Mahuhuli kayo niya. Mapanganib ang inyong ginagawa. Pag nahuli ka, ito na mangyari sa ito. Hindi na babagay sa isang katulad mo na mapagsabatas. Hindi. Sabi sa medalya nito, ay walang kaulugan. Ito'y sagisag na ikaw isang bayani. Isa kang dakilang tao, Vic. Nang dahil pa sa salapi, pagpapalit mo medalya ito. Oo. Pagpapalit ko. Kung kinakailangan na aking buhay upang iparay gagawin ko. Sapagkat nalalaman kong dito sa ibabaw ng daigdig, walang mahalaga kung hindi salapi. Salapi! Yun ay nalalaman mo. At nalalaman ko eh. Bakit ka narito ngayon? Sapagkat wala kang salapi. Ano ang kinakailangan mong gawin upang magkaroon ka niyan? Pagbili mo ang iyong sarili, hindi ako makapapayag, tita. Hindi ako makapapayag. Sapagkat minamahal ka. Makalibo-libo bang bisis gawin ko na sa aking sarili yan kaysa pagpapayagan. Yan ang aking pagmamahal. Hindi yan ang kailangan ko. Hindi salapi. Hindi ganyang pagmamahal ang kailangan ko. Ang uri ng iyong pamumuhay na pinanggalingan ay walang karapatang mamili ng uri ng kaligayaan. Yang klase mong yan ay walang nararapat kung hindi ako. Ako! Isang baldado. At kung sa pagmamahal na yan, ay hindi ka makapapayag.
Kapwa, maglimutan tayo. Kapwa mo, ito pala ha? Yan pala kailangan mo. Pala, wala tuloy sa tayo. Sama ka ba? Ayun na si boss. Doon ka na namin hintayin. Antayin mo na ako dyan, ha? Ano dito? Hintayin mo ako nga. Kung yun ang nais mo. Eh, ito na lang naman. Pagkabalik ko pinangangako ko sa yung magpapanipa ko mo kailangan. Rick! Ano pala si Padre Fidel Alis na ako. Vic! Any gold? Dollars? Pesos? Guys, yung wala rin. Sabihin ako, magbukas hindi ako. Pwede magbukas hindi. Ganda. Any dollars? Pesos? Saka mo inisip, ha? It's all right, man. It's all right, sir. Happy trip. Happy trip, sir. Thank you. It's all right. Nice virgin. Ayun si boss. Huwag kang mag-riot. Marunong kami. Oh, Kahoy ba yan o escayola? na-check ko na. That's all right, I'll take care of it. Okay. Kahoy yun. Buo ba o kinukita sa loob? Buo.
Lubhang napakagaang para maging buo, di ba? Madaang pong kahoy na ginamit yan. Ikaw pa may gawan to. Oo. Hindi ho. Kasi, ang ibig ko sabihin dati na mo yari yan ako lang ho, medyo umareglo ng konti. Alam niya, dadalhin ko sa mga pong yan sapagkat doon pang hindi ng limos, pinadadalas. Ayan, sa Padre Fidel. It's all right, Mr. Officer. That's ours. We were sending it to Hong Kong, see what kind of solicit contributions at our mother house. We really should have sent it by baggage, but I was afraid it might get disfigured. That's why I requested him to carry it by hand for me. It's all right, isn't it? It's all right, Father. Anything wrong? No problem. Not so good. Thank you. It's all right, Father. Vic, sa labas na kami, ha? Oo. Sandali lang. Johnny, pila muna ang destornillador. Walang pasipika. May trouble. Hindi na ako tutuloy ng biyahe. Sundan niyo ako. Wala pa ako si Vic Padre, ah. Oo nga, eh. Tawarin saan tayo makakabit sa gagawin ko ito. Anong talaga kailangan? Ano ba, Vic? Officer, nakaplato kami ah. Ano ba kinalaman mo rito? Kasama ko siya. Ano pa? Buti nga, pati ikaw maghintay. Tama ang hinala ko. May ukit nga. Ngunit walang laman. Ngayon talagang patawarin na nga saan tayo na mahal na bilhin. Pwede na. Pwede na niyong madala. Nasaan? Nasaan? Bukod sa iyo. Eh, sino nakakalam ito? Asikasuhin ninyo, Padre, at kayong may dahilan kung bakit hindi natuloy si Vic. Kailangan niyo tumuloy ako sa pagkat ay pamuloy. Bakit? Hindi ba kayo matatuloy? Bakit po, ate? Huwag ka na magtatanong. Saan pupunta? Sige, kung mabagong madali ka. Dali po, ate. Oo, lagyan mo yung mga damit mo. Dali. Balik ka na muna rito. Doon ka na maghintay sa mandaran. Hintayin mo kami. Patabilin niyo mga tao. At bantayin ninyo ang dalawang pinto. Huwag kayong magpapapasok o magpapalabas ng kahit sino man. Bakit? Nasa panganib si Tita. Si Tita? Bakit ano nangyari? Wala na tos ko! Susi! Paparinig ko! Ano ba ito?
Alam kong kaibigan nagtago ng kwarto. Pinag-usapan ninyo, tita. Kwarto ko yun, alaman mo. Kwarto ko yun, tita. Nasaan? Cardo, hindi ko alam. Sabihin mo't kung hindi papatayin kita, tita. Hindi ko alam, Cardo. Sabihin mo! Wala akong nalalaman, Cardo. Wala akong nalalaman. Wala akong nalalaman. Ibig mo mamatay? Ibig mo mamatay? Sa palagay ko'y walang ibig mamatay. Nasaan mo? Wala akong nalala. Nasaan? Hindi, wala. Hindi! Nasasaktan kayo. Talapatak na! Nasaan? 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 Nasaan ang kwarta? Wala na. Saan? Sa ilalim ng santo. Saan santo? Sa may pader. Saan pader? Sa kaliwa ng simbahan. Ano? Ano ginagawa niyo yan? Sino hindi niyo? Magkano yan? Huwag kayong papasunod ng sinuman! Kahit ang sinusunod sa inyo, hindi ko patatawarin! Ngunit bibigyan kita ng pagkakataon. Humarap ka sa mga alagad ng batas at makipagtuusan ka. Ganito ang kwarta ko eh. Bigyan mo ako ng pagkakataon matakbuhan ko. Makakapirang kita. Makakalimuyan si kita. Kapag tayo pinaglililan. Kinakailangan humarap ka sa batas. Pinagsinuhan batas kita. Hindi mo lang ka to. Hindi mo ano.
Wala ka tayo. Isip ka lang, ha? Oo! Ricardo, magsisikara yung mga kasalanan. Padre, ang sarapil po bang ito? Hindi pa sapat po ba? Malaman ko magiging katayo ako sa langit. Ang kailangan ay ang iyong pagsisisi. Nagsisisi ako, Padre. At kung ang saraping ito, makatutulong sa mahihirap. Tanggapin ninyo, Padre. Ipe. General, Oo. Napasuko rin natin sila. Sumuko na silang lahat. sayang, wala na ako rito sa kasal na ni ate. Ate, Ano yun, Ipe? nagkalado na ate. Huwag mo akong iwanan eh. Ito'y bilang paalam na natin dito. Ngayon, maaari ko nang ibalita sa inyong ako'y nakakita na ng settlement na inyong malilipatan. At sa tapat niyan, ngayong hapon, tayo'y napaghandaan ng salaping magagamit sa pagpapatayo ng inyong mga bagong tahanan sa inyong lilipatan. Bukas, sisimulan na natin ang paglilipat. Harinaway inyong harapin ang inyong bagong pamumuhay nang puno ang inyong puso ng makadiyos na pag-asa. Simulan na natin ang ating paghahanda. Padre, pagka nabibigay sa akin, Nabigyan ng awa, buksan mo ang langit at pusa mong pakinggan ang aking ligalig sa kapagdaramdam. At kung hindi ka mahabang sa lungkot kong dinaranas, puso't diwa'y nabibihag sa libing masasadla. Magtanong ka kung di tunay sa kislap ng mga tala. Magtanong ka rin sa ulam ng taglay kong